Without integrity, no real success is possible. Ito ang paniniwala ng isang SPO1 Jean Aguada, tubong alkala sa isang liblib na bayan ng Cagayan Valley. Galing sa isang mahirap na pamilya. Nangarap, nagsumikap, nagtiyaga, at nakamtan ang mithiin na may integridad at matapat na prinsipyo. Isinilang noong October 18, 1981, mulat sa hirap ng buhay, batak sa trabahong bukid sa murang edad, nabibilang sa isang pamilyang salat sa maraming bagay, na minsan nakararanas ng kakulangan ng tamang pagkain sa hapag. Aba, sobrang sipag niyo ng mag-aanak. Masaya pag akong sama-sama nagsasaka. Kahit mahirap, basta tulong-tulong, tsak na makakaahon. Oh, huwag mag-away, ha? Silino, pwede ko na bang kumpunihin yung poso ninyo? Eh, kailangan pandagdag sa gastos eh. Alam mo namang nasa lanta kami nung nakaraang tag-ulan. Aba, oo sige. Pagkatapos mo dyan, puntahan mo agad ako sa bahay. Ay, sige, sige. Salamat. Oh, umuwi na muna kayo. Kumain na muna kayo doon kung anong meron. Pag-uwi ko, may pang-ulam na tayo. Oh, yan na, may pang-ulam na tayo mamaya. Nay, gutom na kami na. Nay, wala na pong bigas. Magsain ka na muna ng saging na saba. Oh. Pasensya na kayo mga anak, ha? Saging na naman, puro lang saging. Sabi naman ni tatay, mamaya may ulam na tayo. Meron nga ulam, wala naman tayong kanin. Konting tiis mga anak. Pasalamat tayo at may pagkain pa tayong kinakain pa. Nay, ba't gano'n? Nagtatanim tayo ng palay, tayo ang walang bigas. 1988, I started up elementary. Ayan, kung gaano kahirap, magpupunta ka sa school, maglalakad lang. Hindi kagaya ngayon. Kung ikukumpara mo talaga, ganun kahirap. Yung walang baon, tapos naranasan ko yung tsinelas, papasok, butas yung sa likod. And I remember na kapag uniform lang ako elementary during graduation na ng grade 6. The whole grade 1 to 6, wala akong uniform kasi hindi namin afford. So yung pambahay mo na medyo maayos-ayos, yun na rin yung pangpasok ko. So ganun kahirap ang buhay namin. Nena, pakibisan dito mga anak mo. Pawis na pawis. Eh, talaga, laro na laro kasi. Oh. Ganyan nga anak, mag-aral lang mabuti. Kahit ganito lang tayo, patunayan natin ang hirap ng buhay ay hindi hadlang sa pangarap. Opo, tay. Yung mga kaklase ko, may mga sapatos, may laging uniform, may laging baon. Pero kahit ako wala nun, gagalingan ko po para yumaman din tayo. Anak, mas masarap kumita kapag pinagpapaguran. Hindi naman masamang mangarap na yumaman. Basta pinagsisikapan at pinagpapaguran. Ha? Tandaan mo. Sige, mag-aral ka mabuti. Galingan mo. Oh, ayos na ba ito mga bata? Okay, huwag na muna masyadong maglikot at para di pawisan. Sa kabila ng kahirapan, taong 1994 nagtapos sa grade 6 bilang salutatorian si SPO1 Jean Aguada. Grade 6, graduate salutatorian. So, kasi nangarap ako eh. Sabi ko, parang mas gusto ko dahil mahirap kami, so kailangan with flying colors graduate ako. So, napagwagian ko naman yun, graduated as salutatorian during grade 6. And doon, mas lalo pang naging nadagdagan yung pangarap ko dahil kaya ko naman pala. And then, unang-unang fan ko, yung tatay ko. Naisip noon ni Jean na hindi dapat manatiling ganon ang buhay nila. Kaya mas lalo pa siyang nagsumikap at umasang may mararating. So parang sabi ko, hindi ako dapat panatili na ganito habang buhay. Sabi ko, kailangan may marating ako. Ayaw kong danasin yung ganito habang buhay ako. At gusto kong ialis din sa ganito kahirap yung pamilya ko. Sa isip ko noon,
Kailangan maibigay ko yung pagkakataon sa magulang ko na magdesisyon kung magbubukid pa ba sila, magpa-farming pa ba sila o hindi na. Yun yung driving force ko. Panginoon, maraming salamat po sa pagsasaluhan ng pamilyang ito. Kaunti man po, pero pinagpapasalamat namin ng buot masayang aming pamilya. Maraming salamat po, Panginoon. Amen. Sa ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Kasi anak, damutan din natin pagkain natin. Nak, huwag ka na magbaon ng sardinas, ha? Para may makain ng mga kapatid mo mamaya. Sige ho, Nay. Magbaon ka na lang ng ulit ng pritong saging. Opo. Mahirap kasi 2 kilometers ang kailangan mong lakarin para lang makapasok sa school. Masaya na ako dati kung meron akong baon na yung sardinas. Tuwang-tuwa na ako kung may sardinas man lang. Pero kadalasan na baon ko yung saging na saba na prito lang. Kaya nga nakaka-relate ako kay President Duterte natin eh. Kasi yung saging na saba, ulam na para sa akin yun noong bata ako. Yun ang ibabaon ko. Ipiprito, minsan pa nga hindi na ipiprito, yun na lang na buo. Yung saging na saba, yun na lang ang baon. Naging aktibo sa iba't ibang palaro. Sumali at nanalo sa oratorical contest. Nabigyan niya ng karangalan ng kanyang paaralan, hinangaan ng kanyang mga guro, at ng mga kapwa estudyante na mas angat ang buhay kumpara sa kanya. Sa kabila ng kahirapan, malaki ang naging achievements niya at nakatapos with flying colors ika nga. Ngunit sa kabila ng mga karangalang natamo niya, naging hadlang pa rin ang pagiging mahirap para matupad ang kanyang mga pangarap. Anak. Tatapatin na kita, anak. Hindi ka na namin kayang pag-aralin sa kolehiyo. Saan naman namin kukunin ang gagastusin? Gusto man namin ituloy ang pag-aaral mo, baka hindi na rin kayanin dahil sa hirap ng buhay. Tay, hindi ko hayaang masayang yung panahon ko para hindi ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Ayoko masira yung mga pangarap ko. Taglay ang kanyang mithiin makapagkolehiyo. Nilisan ni Jean ang kanyang bayan upang sa Maynila ay makipagsapalaran. So umalis ako sa amin, 1998, after graduation. Tungo ako sa Bulacan, nagtrabaho sa isang lying in, na clinic bilang janitress. Jean, may kalabas na pasyente sa kabilang kwarto, pakalinis mo at may darating na pasyente si Doktora. Matapos ang 6 na buwang pagtatrabaho, muling bumalik sa probinsya para bisitahin ang kanyang pamilya. Huwag na, bukas na. Ha? Ate mo nga tayo na. Jean! Naku! Pasok rin. Kapatid niyan dito. Lakas ng ulan. Sige, di pasok. Ate, kamusta sa Maynila? Ay. Basang-basa ka. O, pag-anin mo, pagbalik mo ng ano. Ano mo na yung bag mo? Ba't sumugod ka naman sa ulan? Tay, mamusita lang ako kasi tagal ko na kayo hindi nakikita eh. Kamusta ka na? Pumunta naman ako, Tay. Ito po pala. Ano ba? Ay, anak, hindi mo kami kailangang bigyan. Alam kong nag-iipon ka para makapag-aral ka. Okay kami rito. O ikaw, kumusta ka na ba? Okay lang po kami dito, ate. Medyo mahirap pa yung mamasukan tayo eh. Walang pahinga. Tsaka sa liit ng kinikita ko, malabo makaipon ako agad. Tamang-tama, yung pamangkin ni Adjong. Dumating kahapon galing Maynila. Nangangailangan daw doon para magtrabaho sa kanila. Doon sa Guadalupe. Malapit sa kuya mo. Oh, baka mas malaki ang sweldo at hindi ganun kahirap ang trabaho. Pwede ka pang tumuloy dun sa kapatid mo. Bakit hindi mo subukan? Matapos ang 6 na buwang pagtatrabaho bilang janitress sa isang lying-in clinic, namasukan siyang sales lady sa isang tindahan sa May Guadalupe. Jean, di ba gusto mo mag-aral? Opo, bakit? Kasi sa sa University of Makati. Ang alam ko mababa tuition doon. Paaral yun ng mga munisipyo para sa mga gusto mag-aral pero walang paparal. Totoo sa Makati ka rin naman umuwi, di ba? Doon ka sa kapatid mo umuwi. Kaya qualified ka. Oh, di ba? So pwede ka mag-aral. Ano?
Salamat ah. Init sa labas. Kauhaw. Jean? Jean! 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 Ate, bakit po? Yung pera ko dito sa wallet ko, kinuha mo, no? Ate, wala po akong kinukuha. Hindi pa po ako bumababa. Sinungaling eh, tayo lang dalawa dito. Sino pa kukuha nun? Ate, baka po na may space yun ako. Nagastos na po. Kinuha mo pa akong tanga. Eh, kabisado ko naman ng wallet ko, kulang ng 1,000. Ate, mamatay man wala po akong kinukuha. Sinungaling ka. Hindi ko gawain kumuha ng hindi akin. Malalaman ko rin yun, nas paghintay ka. Hindi ko makalimutan yun kasi bad experience talaga, hindi mo makalimutan. Lumabas daw sa hula na ako. Daw, ang sabi nung manghuhula na ganyan. Tapos tinanong ko pa nga, sinabi ba pangalan ko? Hindi naman daw, pero ang sabi nga, kasama mo sa bahay, eh ako lang naman daw yun. Sinungaling ka? Magnanakaw ka? Ate, wala naman po yung evidence. Huwag naman kayong magbenta. Di ba, ultimo piso, pag may sukli ko, binabalik ko naman. Eh, nagkakaila ka pa, galing ako sa manghuhula. Ang sabi, kasama ko sa bahay ang kumuha ng pera. Eh, ikaw lang yun. Sinabi ko pa yung pangalan ko. Pangalan ko po ba yung sinabi? Eh, pinuso ko pa rin. Ikaw magnanakaw ka pa. Magnanakaw! Hindi mo talaga ako yun. Ano naman? Alam mo ka na dito sa manghuhula. Pinalaki naman ako ng magulang ko na kahit gaano kahirap yung buhay, hindi dapat magnakaw. Sa kapag nanakaw pa talaga ang ibibintang sa akin, eh sukli nga niya na piso, binabalik ko pa sa kanya kapag ako. Tapos magnanakaw ako ng 1,000 dahil lang doon. Lumayo ka! Lumayas ka, umalis. Laya! Lahat ng gamit mo, kunin mo, lumayas ka! Oh, ano meron dito? Yung katulong natin, ninakawan ako, kapal ng mukha. Huh? Oo, ninakawan ako, di ba? Ang kapal ng mukha. Para wala ng gulo, nagpasya siyang umalis kahit papigilan siya ng among lalaki. Nagpalipat-lipat ng tirahan sa 3 kaklaseng nagpalitan sa pagkupkup sa kanya. Halika, Jean. Pasok. Alam mo, pumayag na si Maming dito ka tumira. Ang sabi ko, tutulong ka sa mga gawaing bahay. Oo naman. Sanay naman ako dun eh. Hindi naman talaga trabaho ko. Ang importante, nagsisikap kang makatapos ng pag-aaral at ang saya ko kaya, meron na akong katulong sa paggawa ng mga lessons at assignments natin. Oh. Nako, salamat ah. Tatandamin ko to na malaking utang ng loob sa inyo. Naman. Oh, siya. Feel at home ah. Akin na yung magbagbo. Ako na. Hindi. Lalagay ko dun sa kwarto natin. Hindi ka na. Feel at home. May mababait naman ang classmate ko. 3 classmate ko nag-offer, sa kanila ko tumira. Kasi pa 4th year na. So, 3 classmate ko nag-offer. Salitan silang 3. Nagtagal ako doon ng ilang buwan, tapos sa kabila naman. Yung malapit na ang graduation, yan. 4 months bago mag-graduation, yung kuya ko, kumuha na ako ng upahan ng dorm. Yan, pinag-dorm na niya ako bago mag-graduation. Kaya yun, nakagraduate naman. Jean, may express mail ka. Sulat galing sa napol ko. Nakabasa ako! Ha? Napolcom? Bakit? Magpupulis ka ba? Kumuha kasi ako ng exam bago ako pumasok dito. Gusto ko talaga magpulis. So, iiwan mo na kami niyan? Parang ganun na nga. Ganun na lang yun? Nang makagraduate noong April 24, 2014 sa kursong BS Marketing, nakapasok sa isang private firm sa Subic, kumuha ng entrance exam sa Napolcom at siya'y nakapasa. At dahil pangarap niya ang maging isang pulis,
Iniwan ito ang kanyang trabaho at sumabak sa training. So yung trabaho ko dun sa private firm, parang iniwan ko din agad kasi gusto ko nga kasi kasuyin yung pagpupulis. Alam mo yung parang may nagsasabi at the back of my mind, you have to be at the PNP. So parang isip ko, parang calling na sabi ko, Lord, ano bang purpose? Bakit? Bakit mo ako tinatawag sa PNP? October 2005, nag-take ng oath as police trainee at makalipas ang 6 na buwang pag-training ay naging ganap na pulis na si SPO1 Jean Aguada. Nay, pulis na po ako. Yung dating batang nagsikap para maiyahan kayo sa hirap, natupad na rin ang pangarap. Anak, ngayong nasa serbisyo ka na, ha? Huwag na huwag kang magkaka-interes sa pera. Daan mo, kailangan lahat ng tatamasahin mong pera ay galing sa pawis at pagod mo. Opo, Tay. Napasabak agad si SPO1 Jean Aguada sa patrolling at security ng establishment sa Mandaluyong. Nung unang-una ako dito sa Mandaluyong, naging beat patroller. Naging directory ako sa EDSA. Bakit? Kasi patrol. Mula dun sa Robinson's Forum, papuntang Robinson's Galleria, lakad yan. Ganon ang patrolling. So tapos magtatanong sa mga tao, ma'am, saan ang ganito, saan ang ganyan. So dealing with people while doing patrolling duties. Nang ma-assign sa women's desk, kauna-unahang kaso niya ay ang pag-aresto sa suspect. Almost gabi-gabi. Yan. So parang that time yung pagkapulis ko, doon lang yung para bang iniyak yung puso mo dahil doon sa pangyayari na gano'n. So parang ang sakit. Naipaalala na sa akin kung ano ba yung purpose. Bakit ba ako tinawag sa PNP? So parang nalala ko, Lord, ito ba yung calling para tumulong sa mga ganitong biktima? Nalipat sa Police Community Relations Office taong 2008 at dito na nahubog ng husto ang kanyang pagiging pulis. Magandang araw po. Wala naman pong problema. Pag may problema po, huwag kayong mahiya magsabi sa amin. Nung na-assign ako sa Police Community Relations, parang lumabas na talaga yung bakit ako nandito sa PNP. Yan. Yun, minahal ko talaga yung trabaho ng pagiging PCR woman o Police Community Relations Police woman. Kasi bumababa sa barangay, bumababa sa school. Lahat ng klase ng tao nakasalamuha ko na dito sa Mandaluyong. Kaya rin kilala na nila ako pag nagle-lecture. Hanggang sa naging, ito nga, lately, isa na akong Drug Abuse Resistance Education Officer. Trained Education Officer. Ito ang Drug Abuse Resistance Education at ngayon pag-uusapan natin ang mga negative effects ng drugs sa human body. Usually, 99% of the time, I would say, talagang pag nagsimula kayo, mahirap siyang tigilan. As I was saying, it is very addictive and it's best na hindi natin simulan para sa sarili natin at para rin sa mga mahal natin sa buhay. Mula nang mamatay ang panganay na kapatid at isa pa, siya ang tumayong breadwinner ng pamilya, pati ang pamilya ng mga ito. Siyempre, pag breadwinner ka na at ikaw na lang pala inaasahan ng family mo, lalo kang magiging matapang para harapin ang lahat. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa kanila. So yun. Tapos, schooling o si IDDC, investigation. Masarap kasi as top 1 ng klase, parang nakaka-proud. Schooling din ako ng 2015 ng Police Community Relations, PCAD, Police Community Affairs Development as top 3. And then 2015, nag-schooling ako ng mandatory. Mandatory yung junior leadership course. So, I graduated again as overall top 1 ng klase. Nakakatuwa kasi kahit nag-schooling ako doon, yan, bumabalik ako dito pag weekend para gawin yung trabahong pulis. So, nakita naman yun ng ng leadership natin dito. Kaya, na-awardan din ako ng most dedicated PCR PNC. Sa kabila ng mga natamong karangalan sa pagiging tapat sa serbisyo, dumating ang isang malaking hamon na nagsilbing malaking dago sa buhay niya. Naidalian niyo na, malapit na yung sunog. Sana dito lang itong bahay, anak. Ang mga gamit mo.
iwasan natin. Hello? Ha? Si tatay? Ano sa tatay mo na? Pinakamalungkot sa buhay ko dahil kinuha na ni Lord yung kaisa-isang lalaki. Inspirasyon ko, ang tatay ko. Hypertension din. So, ang sakit nga noon dahil nasa probinsya. Nag-aagaw buhay siya sa ospital. Kami, nag-evacuate dito sa Block 38 Tradition Hills dahil may sunog. Napakalungkot. Umuwi nga ako hindi naman ako magad. Hindi ko tinignan father ko. Parang it took me courage ng kinakapagahan bago ko siya magawang tingnan doon sa loob ng trabaho. Kasi napakahirap. Ang daming doon na pangarap na gawin namin. Parang hindi ko pa nakumpleto yung gusto ko ibigay sa kanya. Nandito po kami lahat Kahit naman ngayon wala siya, all my achievements at lahat-lahat, dedicate ko pa rin sa kanya. Kasi siya nga lang yung number 1 fan ko eh. Siya yung unang una at kaisa-isang totoong tagahanga ko. Oh, kunin pa yung iba ron. Marami pa ron eh. Kaya mga basura nyo dyan! Hoy! Hoy! Akin ang basura. Ba't di mo inaakot yung mga basura ko? Matagal na yan dito ah! Sensya na, ang dami kasi dumarating na basura araw-araw eh. Dadamputin naman yan eh. Sandali lang, dahan-dahan lang. Akutin mo na! Sobrang naman kayo makautos eh. Para kayong amoy. Driver lang naman kayo eh. Anong driver? Hoy! Jeep ko ang ilalabas ko. At di mo alam, 10 pa ang mga jeep ko. Basurero ka lang! Sobra kayo makalait, ang yabang nyo ah. Kala nyo kung sino kayo ah. Sensya no. Sensya no. Dahil tungkulin ng isang pulis ang rumesponde sa gitna ng kritikal na sitwasyon na walang pinipiling oras, di inalintana ni SPO1 Jean Aguada ang panganib sa pagresponde sa isang murder suspect nang walang dalang anumang armas na maaaring magbigay ng proteksyon sa kanila. Walang lalapit dito ah! Walang tatawag ng barangay o kaya pulis! Kundi papatay ko kayo! Diniwan mo ko! May karapatang manahimik. Talagang papatay ko yan! At ulit-ulitin ko! Ay yan! Dali lang! Ako na bahala dito! Nakaresponde tayo ng murder suspect. Instead na matakot ako, parang ang nasa isip ko, pulis ako. So I have to be there. So lumabas ako. Tapos yung nakita ko yung suspect. Nagpambuno kami ng suspect. Tapos nasubdue naman natin siya. Hanggang sa maipusas natin. Yan, naaresto naman natin. Matapos magawaran ng medalya ng kasanayan, patuloy ang kanyang serbisyo at pagganap sa mga obligasyon at responsibilidad, lalo na sa kampanya kontra illegal na droga. Pagkaupo ni President Duterte, so kami na yung nagbabahay-bahay, magpasuko ng mga addict dito sa lugar. Pero more on recovery and wellness program kami. Dahil nga, police community relations. Yung mga sumuko, we have to find alternative. Paano sila matulungan? Opo. Kasama po siya kasi sa watchlist namin sa Oplan Tokang. At meron po kaming programa para sa mga drug surrenderies. At gusto po namin siyang imbitahan magbagong buhay na. Pasabi na lang po, pakitawag na lang po kami. May mag-asawang parehong sangkot sa droga. Matapos ang ginawa niyang counseling sa mag-asawa, nabigyan pa ito ng trabaho sa barangay. Update mo ako, baka may bago sa listahan. Kumusta po? Dito na po kayo nagtatrabaho ngayon?
Ako ma'am, maraming salamat po talaga ma'am sa inyo. Kung di po dahil sa inyo, marahil drug dependent pa rin po kami hanggang ngayon ng asawa ko. Tama po yun, ma'am. Maraming salamat po ulit. Dahil kung hindi dahil sa inyo, baka hindi po nakapag-aral ng college yung anak namin. Yan naman yung lagi kong tinuturo sa counseling, diba? Hindi makakatulong ang droga sa mga problema natin. At ang problema, dapat sinusolusyonan, hindi dinadagdagan. Maraming salamat po ulit sa inyo, ma'am. Mabuhay po kayo. Thank you po ma'am ulit. Sige ho. Salamat. Salamat po. Itong mga to surrendered ha. Mayroon akong isa mag-asawa. Pare silang involved sa drugs. So nagkandak kami. Tuwing Saturday, kinakandak namin sila. Pinapayuhan, counseling, ganyan-ganyan. Tapos i-relay sa barangay. And then ngayon, naging pareho na silang empleyado ng barangay. Si kuya ay bantay bayan na, si ate ay isang BHW na, and then nagpapasalamat sila sa akin dahil natulungan ko rin yung anak nila na nag-aaral. Sa kasalukuyan, bukod sa pagiging pulis at bilang nag-iisang trained drug abuse resistance education officer ng Mandaluyong Police Station, nagtuturo sa grade 5 students sa Mandaluyong Elementary School. Ang pagtuturo ay isang programa ng drug abuse resistance education, classroom instruction, at naglalayong maimulat ang mga bata sa masamang dulot ng illegal na droga kung paano ang mga dapat gawin at paraan para makaiwas dito. Naparangalan ng ilang beses bilang Most Dedicated PCRP NCO of the Year 2013, 2014, 2017, at noong August 6, 2018. Yung lesson in life na gusto kong ng mga tao is that yung i-maintain yung integrity mo. Ano man yung dinanas mong hirap, hardship, struggles, you have to remain focused on your dreams, on your integrity as human being. Isang tunay na alagad ng batas si SPO1 Jean Aguada. Laking mahirap, may pagmamahal at malasakit sa kapwa mahirap. Ngunit may mayamang puso at dakilang pagkatao. Pinakamagandang reward is yung balang araw, mag-iiwan ka ng alaala sa mga tao na ikaw may nagawang maganda sa buong PNP, sa mga tao. So sa mga nais na magpulis, go lang ng go. Iba ang profesyon ng pagpupulis. Mahirap man, risky, pero it pays the hardship. Yung hahangaan ka at saka mabibigyan ka ng recognition, ibang feeling yun. Hindi yun mababayaran ng kahit sino.